Anyway, dito sa issue mga higala atong hapito ng issue ha. Kay matud pa sa balita, authorities burn 468 million worth of drugs. Gisunog sa law enforcement officials mga higala ang gibana-bana nga mukantidad og 468.1 milyones pesos nga mga ginadiling drugas kagapon sa buntag December 17 ug sumada total ni the total value of narcotics destroyed in Central Visayas this year nining tuiga is 1.3 billion nining tuiga. Pila naman ang kadlaw matapos na ang tuig 2025 but nadugangan ni kagapon og 468.1 milyones, bringing the total to about 1.3 billion pesos worth of illegal drugs mga higala. Ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ug ang Police Regional Office 7 mo'y misunog nini mong kontrabando ginamit ang thermal chamber sa local funeral parlor diri sa Hongkera. O kining maong pagsunog dungan sa mga kamanduan sa nagkadaiyang korte sa Bohol, Metro Cebu ug Negros Oriental mga higala. Unya dunay gihatag nilang ganti during the event ang DDB Dangerous Drugs Board mihatag og 775,000 pesos nga cash reward sa upat ka confidential informants ubos sa Operation Private Eyes program. Usa ka informant gihinganlan lang og luloy 6 nakadawat mga higala og 300 pesos for providing tips that lead to a major shipment seizure. Okay? So, luloy 6. Ang gihimo kagapon, ikatulo na nga mass destruction of drugs in the region for 2025 mga higala. Unya si Konsehal Paul Labra sa Cebu City representing the office of Mayor Nestor Archibal reaffirmed the city's commitment to supporting the police and PDEA 7's anti-drug campaigns. Stating the goal remains to make Cebu City drug-free. So siya gyud ang nag-una mga higala niya na marijuana o napoy mga expired nga regulated pharmaceuticals kanang mga Nobain kanang para injection no unya marijuana o kinini ang shabu. Kaning marijuana, ako advocate ko og legalization sa marijuana. I'm not hiding it. I'm open. Dili lang medicinal marijuana. Kuan kanang recreational gyud. Sa Thailand, kuan naman na legal naman ang marijuana sa Thailand. And so many other countries or states sa US, legal na siya. Nindot man ko nang ihimuon ng legal kay ma-regulate man. Dili na mo underground ba? Di man na makadaot ng marijuana yun. Ang kanang muingon nga makadaot na kanang tungod sa kaignorante ba? Pero sa debate sa kinini ang Colorado, ang unag yung estado dito sa Amerika nga nag-legalize, dili lang for medicinal purposes, kundi recreational purposes. Kulatado ang mga antay sa Congress debate, gisunod man din ako. Huwag na kanan ang supak kay nanawag naman sila mga scientists, mga authorities aron mga hibaw sila angay maging illegalize o dili. Pero just like anything mga higala, nagyapoy downside, nothing is perfect in this world. Pero it is better than, let us say, kanang ilimno makahubog. Mahubog mga anak pero dili ka violente.
Anyway, no, that's for another day, mga higala. But I am openly advocating for legalizing marijuana or cannabis. Si Lia Salonga, advocate sa na si Lia Salonga and so many other people nga hindi man dautan. Ako, maingon dahil mong dautan ko. Pero kanang Shabu, angay ginanaw. Imagine na lang, 468 million worth of drugs sa ikatulong hugna sa pagsunog rin ha. Ang total for this year is 1.3 billion. Pangutana, pila ka ang nakalusot? Ayaw ko ingna nga mas dako ang nadakpan kaysa nakalusot. Mas dako gyud ang nakalusot kaysa nadakpan. So imagine na kuno ninyo mga higala og unsay epekto niya na ngadto sa mga batanon nga mugamit niya na. Unsang matangas kaugmaon ang mapaabot na to sa mga batanon nga nabiktima nining Shabu. Kanang mga bleeding hearts nga sige, paghimo mo museum diha nga ang mga tao nahibawog unsa kadautan ni maong bisyo. Ang mga tao nga hiyanong lungsuranon. Identified as yanong lungsuranon. Kanong nakaingon man ko nga i-identify na to nga yanong lungsuranon. Kay lahi man ang reality sa mga dato og sa mga yanong lungsuranon. That's just a fact, okay? Now, gani mga advocate nga sakto man, I'm not going to argue nga kanabang due process ba? Due process. Pero ang lingwahe nga masabtan aning mga tawhana kaning mga posers, the language of fear. Mao to'y epektibo ni Duterte. Kay di man na makasabot og legal. The hell I care. Pero kung survival na ang atong hisgutan, primal instinct sa human, sa animal, survival. We belong to the animal kingdom. Kana mo penetrate na. Mo penetrate na sa utok sa mga adik. Mo to nga, during the time of Duterte, daghan yun ang nanurinder, ug wala mamalik. Naulian ba? Because of fear. Unya, hantog karon wa pagyapon ni matugkad. Ang nakaingon nga misikat si Duterte, una sa tanan, kadtog yung pagpakigumbate niya sa ginadiling drugas. Ako, apel man ko sa kampanya ni Duterte, wa ko'y labot anang ginadiling drugas. Ang akong diskurso every time is about usbon ang batakang balaod o niya mo adapta sa federal form of government. Mao na akong topic every time nga mo diskurso ko sa entablado. Panahon sa kampanya ni Duterte. Wa to'y bayad, libre. Wa, voluntary gito. Unya, ang gibag-on sa katawhan nga mutambong, samtang maminaw sila sa akong diskurso, ug uyon sad. Ang ilang concern gyud ang kana yung pagkuyanap sa ginadiling drugas. Mao gyud ay nakapadaog ni Duterte. Dili tungod kay naa siya federal form of government nga platform, naa siya build. Wala. Ang nakapadaog ni Duterte ang kamatuoran gyud, ang reality on the ground nga grabe na gyud ang pagkuyanap sa illegal drugs. Ug di mo mutuon na ana di wa tay mahimo. Pero kana that is as objective as I can be, After analyzing the election of 2016 mga higala. Kaya mo mang-review na. Buhi pa man si Sir Lito Osmeña pag-review na mo. Every election, after election, review na mo. Katong kabinay, ang anong nakadaog si Binay. Katong Duterte, I was right all along. Namudaog. Si Sir Lito, di mo to. Pinagpasurbi man siya. Pinamungahan.
populasyon sa pinamungahan sa Balamban, kini ang Tabuilan, gapasurvey siya, Asturias, mga di sa merkado. Di man kadaog Duterte. So, kung ipakita sa survey tanawa, imong kandidato, kadaog na. Kadaog lagi na. And I was right. Sa nagkaduol na ang eleksyon, nausab nagdagan sa survey. Galawig na. But ang nakaingon yun, kinig yung drugas na. Sa'yo na ka, 468 million, karon lang ikatulo ng pagsunog sa mga nadakpan nga drugas mga igala. Gipasunog na sa mga korte. Kay, di man nihilabtan o di niya kanabang ihimuo man ng ebidensya. So, may mando ang korte nga, okay na, mahimo na sunogon. So, gisunog. 1.3 bilyones ang kantidad tanan nining tuiga lang. Sa Central Visayas. Ang nakalusot kaha. Hindi, unsa may bation, unsa mang klasiha sa katilingban nga ang presidente gidudahan nga otros ang adik-adik. Mao man ay connection ani ba? Way moral ascendancy ba? Nga mo ingon, hingusgan ta niya ang pagpanakop sa mga adik-adik. Mo ingon ang adik ay kung utos kang gahiwi-hiwi na mo baba. Mao man gyud na, natural man na. Mao man ay natural tendency gyud. Ayaw madlong daw utos ka. Mahalon gina nang imo. Kaming kiningamo pinubrira ni. I mean, why moral ascendancy? So, kabantay mo, hinay ang mando gikan sa malakan yang aron mahunong ning pagkuyanap sa ginaliling drugas. Silent. Dili ni priority, wa ni sa agenda, di i-announce. Gipangutana bitaw siya og unsa may imong buhaton ning nag-anam perception nga mibalik na sa pagkuyanap sa ginaliling drugas. Ang tubag ni BBM ana nga, bahala kayo buhay nyo, basta kami tuloy-tuloy lang. Unya, musaylo pag yun ni mga hikala. Nga antog karon wa gyapon ni masabti sa mga elite. Inon ta elite. Elite sa atong katilingban. Wa pag sila katugad. Unsa may wa matugkad nila. Ngano nga hangtod karon popular man si Digong Duterte nga hagbay pang nahuman ay ang termino. Ngano man nga loyal man ang mga DDS. Ngano man nga kanunay mang gitarget sa press conference ni Claire Castro si Duterte. Kada adlaw nga dili wa na may gahom si Duterte. Hagbay pang tulo na katuig si BBM Galingkon nganong si Duterte mangyapoy subject matter nila. Unya ngano man nga pag birthday ni Duterte gi-celebrate man iyang birthdays, di mo kalimutan. Di mo kalimutan practically nga naay mga Pinoy na bisag asam ni mga Pinoy ga-celebrate. They went out of their way. Nagtapok sila voluntarily, why ga-finance just to celebrate the 80th birthday of former President Duterte. Di mo kasabot, ana. It's a case study in politics. Nga naman na. Instead of lambasting DDS ng mga bugo, mga sila, mga kulto, di na mao nga assessment. Diskubriha nga naman. Nga on aman maglingkod, hagbay pa, nga naman nga sikat mangyapon. It's still a political force to reckon with. Una din na kadagan, tiguang na, nganong hilabtan mangyapon na ninyo siya. Unsa may
on what, for what reason, okay? For what conceivable reason? Nganong hilabtan pa man na siya nga? Di na nakadagan pagka-presidente. Okay, si Sara, okay, anak man ang Sara. Hilabti Sara kay natural, kontram na ninyo sa politika. Mudagan na kay batanon pa. Pero sa Digong ngayon na ninyo hilabti. Pero nganong hilabtan man tungod kay nagpadayon nga influential siya sa katilingbang Pilipinon. Antol karon god adto sa The Hague, every weekend tapok ang mga Pinoy dito, mga higala. Unya dili na organized ba nga naiga spontaneous gana siya. I know that for a fact, kinamang ko'y manghod dito nga Duterte sad. Picture to pa ni Sara Duterte akong gibidoangan galibog na kog kinsa ani mura naman mog kaluha. Batik kog na kog so. Itan ni Sara. Binuang lang ba? Katawa sad siya kay ba siya binuang. Anyway,